Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagpalit ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Sa Mega Manila. Marami naman noon. Tatlo lang, okay naman. Ano ba yung billboy ninyo? Tumahimik ka dyan, billboy. No, I do not want to create a scene, but I have my duty. I am a Christian. I believe in God. I respect the tolling. Hindi ko, sa totoo lang, hindi ko kayang magpatay ng pare. Pati babae, bata. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Ang bilis ng panahon, ha? Pero tayong inaano may yung about yung National Earthquake Drill mamaya. Oo. Meron? Alas 2 Sabay-sabay ng yan. hapon. Please remind them. Sabi sa ating Facebook Live. Paalala lang sa atin. Sa ating mga kababayan. Na mag-participate. Oo. Lumaho kayo dyan para alam natin yung gagawin. Kasi hanggang ngayon talaga may hinihintay tayong malaking lindol Oo. na pwedeng Yung the big maapektuhan one, ng diba? Metro Yung Manila. ating kahandaan para sa the big one. The big one. Diba? Yung sinasabi na hinug na tayo. Lalo na ang Metro Manila for the big one. The big Isang one. malaking malakas na lindol dahil nga dun sa yung adjust ng mga plates sa ilalim ng lupa. Nakita ko yung record ng T-Box. Oh. Halos araw-araw pala lumilindol. Araw-araw lumilindol. Oo, pero nag-a-adjust talaga. talaga, mahina. Gumagalaw. Meron lang pinapa-announce si Dodi Lacuna. So si Dodi, Paki-plug lang daw merong kasama ko sa yung classic Senado. classic Spanish guitarist o yung mga mahilig sa Spanish guitars. Ayan. May classical Spanish guitarist si Rafi Ronquillo will hold a concert this Saturday, June 23, 6 p.m. at Unit E, 1 Orchard Condominium, Eastwood City. Kasama niya ang Philippine Madrigal Singers at ang Silangan Chamber Guitar Ensemble. Ronquillo, nakapag-concert na si Rafi Ronquillo
sa Metro Manila, sa California, at saka sa Spain. Yon, pamangkin ni Dodi Lacuna. Okay, June 23, 6 p.m., Unit E, 1 Orchard Condominium, Eastwood City, classical Spanish guitar. Oh, meron tayong flash report naman. Superradyo DZWB Last Report! Isang hardware sa lungsod Pasig. May sinara po ng BIR. Glenn Wego, bakit? Bakit daw? Ikinandado ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang lumber construction supply firm dito sa may Agustin Street, Barangay Palatio sa lungsod ng Pasig. Ito ay bilang bahagi pa rin ng Oplan Kandado ng BIR na naglalayong ipasara ang mga establishmentong hindi nagbabayad ng buwis o yung mga nagnenegosyo ng hindi rehistrado. Ayon kay BIR Region 7 Director 2, Marina de Guzman, noong Marso pa nila sinurveillance itong AM Periña Coco Lumber and Construction Supply at inabisuhan na nila itong kumpanya noong April 25 kaugnay sa kanilang atraso, pero hindi daw sila pinansin. Umabot anya sa 8 milyong piso ang atrasong buwis nitong kumpanya, subalit umabot lamang sa halos 8,000 o 800,000 ang kanilang idineklara noong 2017. Lumang resibo rin ang ini-issue nitong kumpanya. Nabatid din na 6 branches nitong construction supply company, pero ang iba sa mga sangay nito, particular sa may Rizal Province, ay hindi rehistrado pero nag-ooperate. Binigyan naman ng 5 araw ng BIR ang may-ari nitong construction supply company para magpaliwanag at ayusin ang utang na buwis. Sinubukan kunin ng Super Radio DZWB ang panig na may-ari pero wala ito dito sa kanyang kumpanya noong gawin ang pagpapasara Yung ano, ng Glenn, BIR. isang branch lang? Ito lang ang sinarhan o yung iba pa? Ito pa lang, pero nag-abiso na rin dun sa pinaka yung may-ari nito na isusunod na yon. At ito sample na ito yung main office kasi nila eh. Ito yung at yung binabanggit ko Maliit ba yan, malaki? Malaki. Malaki to. Malaki. Malaking kumpanya rin ito. 8 branches o 6? Anim yung kanyang branches. niya. Ang pinakamarami niya doon sa may Rizal Province sa Pwedeng sabihin- bayan ng Rodriguez. Hindi kaya kasalanan ng accountant niya? Hindi Hindi, may natin mga alam. lumang resibo ini-issue. Pero ito matindi, kanina rito, ongoing pa, habang bumibili ng pintura, yung isang foreigner pa nga yung bumibili dito kanina, Oh. nakita pa ng BIR yung resibo na ini-issue. Luma. Luma. Oo. Luma yung Eh di ba ang BIR. BIR, kailangan accredited yung nagpiprint ng resibo? Tama, Accredited dapat. nila. Oo. Lahat yan, stricto ang BIR sa ganun. Kaya ito, ang Kaya napansin dapat nila kayo, dito, pag hingan nyo yung resibo, hingin nyo dahil Paano nga pag hindi nag-i-issue ng resibo? Ako parang meron akong in-avail na sabi ko, pahinging receipt. ay wala. Ako, marami ganyan, Ali. Sabihin, wala pa po eh. Marami, daming hindi nagbibigay ng resibo sa totoo lang. Sabi nga nitong Sumbong natin. Tapos, Sa BIR? minsan naman yung resibo nila, ang daling mabura ng tinta. Yung pag thermal, di ba hanggang ngayon may thermal paper pa rin? Meron. Na pag Eh, pag nag-i-file mo na, bibigay mo na sa accountant, wala nang bura-bura na yung mga tinta. Oo, wala na. Bawal na yun din, yung thermal paper na resibo. Pasig ba yan, Glenn? Pasig, Palatio. O, timbre mo sa BIR, pumunta naman ng Caloocan daw, sa Camarin, dami rin daw doon. O sige. Oo. Marami raw. Alam mo, dito pa lang sa Region 7, hindi ko lang babanggitin, yung kasi ayaw nila, baka raw masunog. Pero napakarami raw talaga mga delinkwente. Baka hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kaya sabi ng BIR, lumagay tayo sa tama, sumunod tayo sa mga batas para wala tayong problema. Dahil dito, kawawa, alam mo, kawawa rito, Iga Natalia, yung mga empleyado nila. So, syempre. Ayun. Ito, nag-uwian na lamang yung mga So, empleyado. ibig sabihin, pag sinarang ganyan, wala ilalabas dyan, ha? Wala. Nagulat eh. Pero, nagulat. pag nagbayad sila, bubuksan uli. Bubuksan ulit. Tuloy naman yung operation nila. Pero kakasuhan, di ba? Kasi, Meron. Dapat kasuhan. may kaso, Oo. may linabag na sila eh. AM kasi- Perinya, Susunod kasi nito, tax evasion na Hindi yan. yan, ibang POV yun. iba pa yun? Iba yun. Oo. Oo. Eh, hindi Oo. dapat pinapakita. Hindi yun, yung isa parang sari-sari store lang. yung Eh, ito, ano to, pinakita. iba to. Hardware to, di ba? Ito, hardware ito. Oo nga. Mga construction supply. Malaki to. Igan, alam mo, hindi ba Ba't ayaw mo pangalanan? Di Yun pwede nga, pangalanan? hindi ba? Kanya. Ayun nga. Ah, yun na nga. Oo. Hindi to basta yung ordinary Kala mo hardware sari-sari lamang. store, hindi Oo, mga kahoy yun. sari-sari. Ah, Mga yun. kahoy yung malayo lang kuha. Akala ko chichirya. Kung- Noong una rin, kaya sabi ko, malaki ba yan, di ba? Oo nga, mukhang Oo. chichirya. May kuha kasing malayo, akala mo, sari-sari Oo nga store. eh.
Yung pala Meron mga dito yung may kahoy. mga coco lumber. Coco lumber pala yan. Ang pinakamalaki nila, isa sa pinakamalaki nilang pwesto doon sa May Rodriguez Rizal. Hindi ko sila tatangkilikin. Alam mo naman, happy place ko, hardware. Meron ba silang Talaga? tiles? May tiles ba yan? May tiles ba silang binebenta Walang dyan? tiles dyan. Wala. Hindi pa ako Puro coco nakapunta. lumber, pintura. Ba't di mo subukan ng coco lumber? Ay, Yan, nako. yan yung mga tinitinda nila rito. Napakarami. At take note, anim ang branches nito. Ito yung main office Teka muna, nila. marami tayong tinatanggap na text mga hindi nagbibigay ng resibo. Wala sila mga... Anong hotline ng BIR na pwede sila makapagsumbong? Tanong mo nga yun. Assignment mo yan, Glenn. Tanong mo nga yun nandyan. Ibibigay ko agad sa inyo. Sige. Ibibigay ko Kasi agad sa inyo. Assignment mo yan. pwedeng yan, lugar lang ng Pasig yan, di ba? BIR, Pasig lang yan eh. Oo, May dito lang, kanya-kanya region silang level lang, dito sa area teritoryo. nila to eh. Oo. Lalong-lalo na yung mga yung mga walang kawala sa pagbayad ng buwis, 'di ba? Nagbabayad Oo. tayo ng 12% VAT. Oo. Tapos yung sweldo may kaltas na kaagad, hindi ba? Oo, So eh. bayad ka ng buwis. Tas etong mga ganito, isipin mo naka-anim na branches ka na tapos hindi ka magbayad. Give Isipin Caesar mo what naman. is due to Caesar. Kaya nga Atraso nakapag-anim. mo, 8 milyon. Kaya nakapag-anim na ngayon, walang Naka- binayarang oo. buwis. Di ba? Yung may office naman. Yung Ito pa. Tapos mali pa yung bayan. 7 buwan na siya naghain sa BIR Makati. Walang aksyon hanggang ngayon. Ang ayan. Kita mo yan. BIR Ng reklamo Makati, na hindi oo. nagbigay ng resibo. Pero ito baka kasi, nagsumbong siya eh. Alam mo itong Oplan Candado. Ayun, di ba, kala mo sari-sari. Diretso eh. Kumisan dati maugong tapos bigla-bigla nawawala. Pero sinasabi naman ni Director de Guzman kanina kasi naglalaan sila ng panahon doon sa surveillance. At nga ito, Sabi mo sa BIR, ara-arawin. kaya nga dapat araw-araw. So magkano ang mga ano nito? Kakulangan sa bayarin sa buwis? Meron na bang... Isipin mo halos sa 800 lang yung 1,000. 800,000 dinideklara. Tapos, ang makita nila atraso ng 2017, sige. 8 milyon. May flash report pa pala. Isa. Alright, wala din sa lungsod ng Pasig. Ako si Glenn Wagon, ng number 1 AM station sa Mega Manila. Jeremy Super Radio. This is Uncle B. Super Radio DZWB Last Report. May aksidente sa EDSA Guadalupe ba to? EDSA Guadalupe northbound. North ba? Ang Guadix ba, Guadalupe? Shortcut ba ng... Hindi, o ibang lugar yung Guadix? Ay, Sorry Eds. for my ignorance. EDSA nga. Northbound. Ay, si Charlie Nozares. Uy, na-miss ko si Charlie. Oy, Charlie, welcome Oy, back! nag-leave ka ba? magandang Ba't ang umaga tagal po mo sa na inyo. Mukhang nagbakasyon ka. Makinis na ang mukha mo siguro ngayon. Hindi naman. Eh, saan ka Nandito galing? lang tayo. Ah, Nandito ganun ba? lang. Oo, busy lang. Iba, Yan ang Guadix. iba pinapatawagan mo, ha? Hindi lang ako saan siguro tayo yan? nakakasagot. Dito sa may ano yan, sa may paakyat ng Ortigas flyover. Yung Bakit Guadix tawag? Yes, kasi yung camera natin nandun sa may Guadix. Ah. Guadix Nakakabit yan sa Street. So, kaya yung camera naman natin papunta ng Paakyat ng Ortigas yan. Paakyat ng Pasig. So, Ortigas. tapat yan ng mga... Galeria? Dito sa may Poveda. Obeda. Oh, yun. Poveda. Ayun. Yun. Isang Banggaan Innova ng- nga yan. Hindi, Banggaan isang ng- Innova bumangga sa concrete barrier. Ayaw. Bakit hindi niya napansin? Yun. Ayan dyan sa may split ng Ortigas flyover, yung papunta ng San Juan at yung pa-diretso naman ng Quezon City. Yun ang pinaka-split niyan. At merong Yun injured yung nakabalagbag na ambulansya ba yun? tow truck po, tow truck na. Tow truck. So, kakarating lang ng tow truck dyan. So, Accredited hahasakin yan, na po ha? Accredited. Hindi, MMDA po yan. Mismo yan sa amin mismo yan. Mismo yan. Asul So, nga pala. Alam Ay, mo yung... kulay blue Kulay yan. blue. Parang yung papunta ng Lasal Green Hills, Yes, isang yes. lane na lang ang natira. Oh, eto, gitna Inner ng lane, Mega inner lane. Mall at Inner Galeria lane. ang Guadix Street. Oh. Ayan. O heads up yung papunta ng flyover Quezon City. going to Lasal Green Hills, inner lane na lang muna Inner ang lane na bukas. lang yung occupied. Yung pwedeng Pero, Daanan. ibig sabihin, hindi, pagdating doon, nadadaan, may mga usyoso lang. Hindi, susero lang. pero, Charlie, maglagay kayo na may mga bandang, papuntang, hindi, nabanggit na po. Pero, papunta Ortigas siya, pero maglagay ka ng mas nauna pang traffic. Kasi mukhang hindi nila alam na may aksidente, doon pa rin sila dumadaan. Ayaw po, meron na po dito meron sa na. Mega Mall. Sa Para- Mega Mall, sa part po ng Mega Mall, meron para na po ipaano na nag-advise sila, dyan. ipaiwas na dyan. May gumagawayway. Itinataboy na sila dito sa papasok ng Guadix sa May Ortigas nasaktan Center. ba? May nasaktan? Meron po nadala na sa San Juan Medical Center yung Ayun. isang pasahero. So, Na-miss ka namin, ano pa yung Miss ano you ba? too. Oh, Charlie, ano pa yung ano diyan? Ano pa yung mga tao nakatayo diyan? Ano pa meron? Ba't Bali,
nandun yung ating rescue team lang Oo. at yung mga traffic enforcer saka yung mga dami na kasing mga gumit na din, mga ususero yung mga nandun sa gilid na nakikiosyoso. Yung mga EDSA northbound naman, ang Ay, yung mga- kinain, yung inner Ay, yung- lane ang hindi madadaanan, yung Yes, dediretso ng EDSA. pero yung nasa right lane, yung nasa right side, pwedeng daanan. Kaya lang Yes. talagang bumabagal yung mga sasakyan dahil Using nga, nakikiosyoso din. Gaano katagal pa bago mahila yan? Ano na po, sandali na lang po yan kasi dumating na yung ating tow truck doon. Oh, iwasan At, niyo yung gitna kasi nakaharang yung tow truck ng MMDA doon. Oo nga. Nangyari yan around 10:04. Ayan. 10:04. Okay. Reported yan. Thanks, Charlie. Okay, maraming salamat May din po. ambulansya pa ron. Oh. Okay, thank you. Thank you. Ay nakikita niyo naman po, doon sa mga nasa kalye ngayon, iwasan niyo yung bandang gitna. Bago umakyat po ng EDSA. Sa may Guadix nga yan, iwasan yung bandang gitna. Yung minsang, Nagbabagal. yung mismong paghihiwalay nung papuntang flyover ng papuntang Ortigas at saka yung dediretso ng doon yung sumalpok sa barrier. Malaman natin yung mga detalye tungkol sa National Earthquake Eto na, Drill para mamaya. makiisa na yung marami sa ating mga nakikinig ngayon. Kasi baka mamaya may apektado yung traffic o baka magpanik yung iba, di ba? Oo. Just for you to know, FYI, kasama natin sa linya Yusef Cardo Halad, Executive Director ng NDRRMC at OCD Administrator. Magandang umaga po, Yusef. Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Opo, si Igan po ito, si Ali. Anong nais nating iparating sa ating nanonood ngayon at nakikinig para mamaya po handa na sila. Alas 2 ito, sabay-sabay, ano? Oo, alas 2, ang ating kumbaga focus area is yung San Mateo, Rizal. Although lahat ng mga regions naman meron din silang Sarili. kanya-kanyang sariling focus area, no? So opportunity natin ito para tingnan yung preparedness naman ng mga local government units, lalo na doon sa ating mga focus areas. Kasi ang papatakboy natin dito, yung kanilang contingency plan for earthquake. So yung parang lahat ng mga ahensya na involved sa Yes. rescue, no, so parang may, may simulated yung- na din. Yung simulation ng sarili nilang contingency plan at saka nandun na rin yung participation ng mga augmentation natin ng mga government agencies. Kasi unang-una naman, ang unang mag-responde ay sila mismo, and then at some point ay darating na yung tulong galing sa national government agencies. Yun ho ang basically yun ho ang ating patatakbuhin dyan. Lalo na dyan sa San Mateo, Rizal. San Mateo Rizal ang area of focus natin ngayon. Dapat kasi sila no? Sila muna makapaganda Yes. So po yung mga pati mga paaralan doon, yung mga yung mga merong mag-aaral may natin? mga scenarios doon na gagawin. And basically ang i-run through dyan yung contingency plan ng San Mateo Rizal. So titingnan natin kung ano yung mga best practices nila dyan at saka kung ano mga gaps para ma-improve at kung ano man yung maitutulong ng national para sa improvement ng kanilang preparedness. Maganda ganyan So, masanay, mawala yung pagpapanik, no? Oo, Maging ay maayos. kailangan. Kasi- Masanay tayo. Araw-araw kasi merong lindol. Kagaya- Hindi natin alam kung Kagaya kahapon, Kailan- Yusek, mayroon ding exercise sa Zamboanga del Norte, nauwi sa katotohanan. Marami estudyante ang nahihil yung pala, mali ang pagkakaano ng mga usok, no? yun, So kailangan masanay tayo sa tamang paraan ng ng individual na reaksyon kapag yan ay mangyari. So bukod sa San Mateo Rizal, iikot pa yan? Ay sabay-sabay naman yan at lahat ng mga regional offices natin. Ilang beses meron silang- tayo sa isang taon magkakaganyang exercise? Every quarter kasi yan eh. But, Pero hindi pala national. Parang I stand corrected. Regionalized. Regionalized ito. And then every quarter yan. Yung fourth quarter ay gagawin natin parang may tsunami scenario tayo. So, just a quick review, no, na duck cover and hold, no, yung triangle of life ba applicable pa? Na Hindi. kapag Hindi na ipit ka sa loob, malakas yung lindol, ikaw ay nasa mataas na palapag. Dati kasi parang hanap ka ng lamesa, for example, isang sturdy na furniture for example, tas doon ka uupo doon sa gilid noon
Pag mabagsakan ka man, merong supposed to be tinatawag silang triangle of life na hindi ka mababagsakan. Pero hindi na, Yes. binawi yun, ano? Hindi na applicable yun, hindi na pinapayo. Yes, ang una talaga is the cover and hold, Depende rin kasi kung gaano ka kalayo. Kung malapit lang, pwede naman. Diba? Malapit lang doon sa pagtatabihan mo. At kung may kalayuan, hindi safe yun. Bago ka umabot, Muna, kasi nakita natin yan doon sa yung nangyaring lindol doon sa Leyte last year, Yung mga casualties doon, yun yung nagpumilit na tumakbo habang Tumakbo kasalubuyang, lumabas, palabas. Lumilindol. So nabagsakan sila ng mga debris na yung mga galing So yung choice between tatakbo ko for the exit para makalabas o pipirmi ako sa loob Situational, ng kwarto at maghahanap ako ng mesa na pagsisilungan sa ilalim. situational. Situational. Kung malapit lang. Kung malapit ka sa exit. Yes, pwede, di ba? Pero yung exit mo, baka hindi safe nadaanan habang umuuga. Mm-mm. Yung hagdanan kasi ang Yung yun ang stairwell. bumagsak doon sa yung stairway, yun ang bumagsak doon sa Leyte. Dapat ngayon, At yun ang- pag-aralan mo na yung paligid mo di ba? Para kung Yes, alam niyo kung saan ka oo. naaabutin. Alam mo, maganda yon Igan. Oo. Kahit saan ka pumunta ngayon, dapat Pag-aralan medyo mo yung may paligid mo. mabilis ka na no? Eto, Iestimahin mo na yung table natin dito, matibay to matibay kaya to. Oo, kasi ang katatakutan natin yung antena natin dito Pag Ganon? bumagsak Hindi to, ako lalabas? Ba, pag nabali yung pinaka-antena natin, baka Sige, dito na lang lumakas ako. pa signal namin pag tinamaan ka. So pag Hindi, ganun. nasa loob ka ng kwarto, mag-scanning ka na. Oo. Ah, Actually, sa bawat pupuntahan mo, wais na dapat medyo sipatin mo na, di ba, saan ang exit. O kung dito ako abutang ng lindol, saan ako sisilong. Di ba ngayon nga sa Ganyan, sa mga bahay-bahay, pag check mo kung nasa ano ka, yung tawag nito, yung tatamaan ka ng lindol na mas malaki yung... Fault line. Huwag ka na mag-bricks. Di ba yung iba ganda ng bahay mo pag Dapat naka-bricks? hindi ka magtayo ng bahay sa ibabaw ng fault line. Ganon. Dahil bagbo mo kayo Hindi, actually, di ba, Yusek, kailangan mo talaga na ng payo ng Vivox, no? Yeah. Ng local. Oo. Yun ang yung duck cover naman. Yung pa rin yun. Ginawa natin yan sa P-Box. Oo. Tapos meron silang 12-point test din, check on your respective houses. At ngayon, Pwede natin sundan yan. oo. Ang alam ko, ang Red Cross namimigay ng pito, di ba? Para kung... Libre ba yun? Oo, pag ikaw ay napailalim, at least alam mo may tao. confess, alam mo, Yusek, wala pa rin akong go bag. Ayun, Wala pa rin akong kanya-kanyang emergency, Kanya-kanyang responsibilidad Ala! maglagay kasi iba-iba yung mga pangangailangan natin. Ako, ano na lang may pinapublish tayo ng mga na suggested contents ng go bag but depende rin sa unit na pangangailangan. Okay, Ang maganda kayo nga ba? yan, yung Oo. Ako sinisikap. flashlight at saka yung pito. Flashlight, yan, kasi pito, Pito, yan. tubig, lubid, mga ganun. Gamot mo. Ayun pa isa. Oo. lubid. Tubig. Lubid? Sabi niyo ba lubid? Oh. Lubid. Yeah, lubid. Kasi pwede mong gamitin yan kung hindi safe na dumaan doon sa kung wala kang ibang dadaanan kundi through the window, yan Oo. pwede mong Ako naman sinisikap ko na lang maging mabuting tao pag oras ko na. Ako hindi, fight ako. Oh. Diba? So yan, napaalala lang natin, baka tulad ko, wala pa rin kayong go bag. Dahil nga dito sa pagkahinog na for the big one. At tapos yung meron ka for the family bukod dun sa di ba? Merong parang formula kung gaano karaming tubig. Depende kung ilan kayo dun sa household ninyo, di ba? Yusek? Yes, yung preparedness dito sa pamilya. So siguro, wag mong hintayin na bumili ng kung mag-i-stock kayo ng 5 galon dyan. Wag mong hintayin na maubos yung 5 bago ka bumili ulit. Oo. Pero miat-miat din naman, pinapalitan mo din naman yun, ano? Yes, kasi siyempre first in, first out, diba? First in, first out. Basta meron kang Yeah. 5 extra na nakatenga Yes, sa bahay for just in case. Mga Yes. delata na hindi na kailangan ng can opener. Yes, at saka ang isa pa is, halimbawa, kasi during daytime, kalat-kalat kayo, diba? Yung anak mo, nandun sa eskwelahan, ikaw nasa opisina.
So yung plano niyo naman, contingency yung plan niyo, kung saan kayo magkita-kita as your Yun. Nag-usap na ba kayo, di ba? So just in case, Yes, lumindol, yung mga bata nasa eskwelahan, Alam ikaw ko nasa may- opisina, si nanay nasa bahay, ano ang plano ninyo sa kayo magkikita? Sa Fibox, alam ko may mapa na. Kagaya kami dito sa may Saan ba tayo? dito, ang takbuhan dito sa may... Veterans ba tayo? Amoranto ba to? Amoranto Amoranto tayo. Yung iba meron sa Quezon City, Sa inyo ba Circle. yun malalaman, Yusek? Yung saan Nasa ang may mapa open yan eh. space Ay, na... sa ano na ho yun, sa local government. Sa local unit. government. Pero meron Siguro, sa Alam ko Facebook. diba? alamin niyo yung yung mga designated evacuation center nila. Evacuation Kasi center. siyempre, doon din Doon na kayo probably magkita-kita. yes, distribution point din at saka assembly area at doon yung makikita yung mga mag-manage ng disaster response. Ano mga ano mga announcement nila ay doon yung maririnig kung wala tayong means of communication dahil background ng telco. Yung So, mga alamin merong niyo mga... kung saan yung magiging response hub ng mga local Yun. government units May natin. hub. Kaya pati kondo ngayon, mahal na yung matataas ang floor, no? Bakit? Ewan Una- bagsak pag Una kawawa ka sa ilalim eh. Ah, Oo. di ba? Okay, Yusek, good luck mamaya. Mm-mm. Yes, maraming salamat. And then Igan. let us know, bukas ng palatuntunan natin, we fully support itong ating earthquake readiness for the Yes, big one. Because nga, di ba, habang hindi pa nga tayo nayayanig, lalong nahihinog. Yes. At gusto ko rin palang i-plug Sige on po. June 26 at hanggang Martes. June 29. Oh. Meron next tayong earthquake regional exercise sa Clark. Sa Clark. Fontana, yes. Ah. Meron tayong dyan. Ang mga participants nito, may iba pang manggagaling sa ibang bansa. So, iti-test natin dyan yung national at saka international mechanisms sa paano tayo tatanggap ng tulong kung halimbawa dumating tayo sa punto na Ayan na, yung malakas na overwhelm yung lindol. capacity natin, paano natin i-facilitate yung entry. May PS So- lang ako, Yusek, para sa Yes. ating mga the elderly, no? Mga senior citizens natin. Bukod dun sa yung pang-maintenance ninyo, 'di ba? Kahandaan na sa GoBag Yes, ninyo kasama yung yun inyong talaga, maintenance. Paano in the event of a talagang major strong earthquake? Ano bang specific na mapapayo natin for the elderly? Doon kasama dapat yun sa GoBag, yung mga pangangailangan na ganyan, gamot, maintenance na medicine. Para doon Baka iba, atakehin pa sa panic, Oo. But yung response naman natin, kasama yan sa yung water sanitation and health, ang lead dyan is DOH. So, may mga preparedness din sila dyan. But of course, ang priority nila is tutukan, monitoring of the spread of yung epidemics pagka nangyari yan. Kasi siyempre may mga Fatalities. yes, fatalities. At saka yung siyempre yung mga natin, tubig natin, ma-infect yung Contamination, linya, yes, contamination. But importante yung while may gagawin ng gobyerno, importante yung preparedness ng individual at saka pamilya. Kasi baka wala tayong mabilhan ng gamot. Yung So, kailangan ready yung tayo. parang meron bang mga solar powered na mga charger, solar powered na yung mga flashlight na hindi na kailangan ng baterya, di ba? Divisoria, meron. May mga ganun, di ba? Yung iba nga parang Meron dyan. Inaalog Yung lang, solar no? powered, may expose mo lang sa sunlight, including yung solar powered fan. solar, mo yan. lights and fan, ayan. Okay. Lights and fan. Yusek, maraming salamat po sa kaalaman na binahagi mo sa amin. Thank you very Maraming salamat much. din. Magandang umaga. Yusek Ricardo Halad, Executive Director po ng NDRRMC at OCD Administrator. Ha? Oo yun. Ako, sorry, guilty. Wala pa akong GoBag. Ikaw meron na? The prayers ako eh. Yun. Of course, on top of everything else. On top of everything else, but God helps those who helps themselves. Oo nga. God helps those who help themselves. Oo nga. O siya, magbabalik kami. Babalik sa Double B! Ay, ako muna. Eto. Pinagtitiwalaan ngayong MX3 capsule. Tested, proven na may alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants na tulong para sa malakas na resistensya. Ito ay batay sa Nutrasource Diagnostic Test na ginawa dyan sa Ontario, Canada.
Mag-MX3 araw-araw, tulong para iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, MX3 capsule, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, bakit? Yung may meeting, yun pa rin. Sabi ko sa'yo, hindi tayo naiiwan yan eh. Lab na lab mo talaga kami, no? Hindi mo, hirap na hirap ko talaga iwanan kami na, Boss Mike. Ba't mo siya siya ay sasali sa earthquake drill? Balik kami! Alas 10! Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na BLOW BAGETS. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A. Pakiramdam ko, wala kaming kita, wala kinita, wala akong may bibigay sa misis ko para may bili namin ng pagkain. Ngayon, babawi na lang ho kami sa susunod na araw, kinabukasan. Doon po kami babawi. Ito po ang mga kwentong Surefire Hits. Isama sa hashtag Bless ang pagpunta sa Zambales. Good news. Good news, Lunes, 8 p.m. Narito ang News TV Quick Response Team sa Barangay Tambo, Parañaque. 6 ang patay sa sunog dito na tumupok sa isang luma at abandonadong gusali. News TV Quick Response Team. Weekdays, 5:15 p.m. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita.
Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Tuloy-tuloy po tayo. Oras natin. Alas 10:44 na, ha? Handa kayo mamaya sa mga taga San Mateo Rizal dyan sa inyong earthquake drill. Samantala, meron tayong mga kausap. Tunay na pambayan, walang personalan. Ito'y kaugnay pa rin ng mga tambay. Aminado naman si Pangulong Duterte. Tsaka dito sa NCRPO, Eliasar, na naabuso ng ilang pulis yung order ni may Pangulong nasibak na yun Duterte. sa Makati, di ba? Na Dahil tambay. na pinasok sa selda yung mga call center agent. Alamin natin yung yung papel dito ng barangay talaga. Sila nakakilala sa mga yan. Di ba parang sinabi na yung pati yung mga barangay tanod, suppose. Kagawad. Parang kagawad sila ang mga kumbaga front. Oo. Di ba dito sa sa kampanya na ito. Pero minsan kasi yung kababayan natin tiga sa ulo yung isang pakiusap talaga namang hirap din Lalo na nirereklamo na sa barangay. Ang ingay-ingay nasa linya natin ang Pangulo po ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Barangay Captain Edmund Abesamis ng Barangay Poblasyon 1, Peñaranda, Nueva Ecija. Chairman Abesamis, good morning po. Si Igan at Ali to. Magandang umaga, Igan and Ali. Magandang umaga po. DCWB Magandang umaga tsaka po. sa GMA News TV. Chairman, anong nakarating sa inyo na magiging papel nyo dito nga sa kampanya laban sa mga tambay? Well, lagi na po, dati naman na yung ating mga barangay officials, lalong-lalo na yung mga tanod, ay tinatawag na force multipliers ng pulis. So, nag-a-assist po tayo sa enforcement ng anumang batas na pinaiiral. Meron bang mga formal na pag-uusap na kumbaga ano yung mga panuntunan, ano yung mga alituntunin, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin para walang batas na nilalabag? Kung pong general description na ganyan, meron naman po na pakikipag-ugnayan ang barangay at ang kapulisan tungkol dito. For example po, yung kampanya laban sa illegal na droga, bagamat hindi kasama sa operational aspect, aktual na operasyon, yung barangay ay nakakatulong po doon sa pagbibigay ng impormasyon. Iyon po yung mga limits ng kanilang mga powers and authority sa mga bagay po na Sa yan. inyo po ba, ano po bang definition nyo ng tambay? Actually, parang hindi nga tama yun di ba? Na ang crackdown ay laban sa tambay dahil wala namang linalabag na batas actually yung nakatayo ka lang doon, di ba? Kailangan siguro talaga... si chairman, kaikot mo sa barangay, unang bumabati sa iyo, mga tambay, di ba? Tama po yan. Kung minsan nakahubad din yung iba. Ayun Dapat merong actual talaga na nilalabag, di po ba? Tama po yan. Iyon po yung sinasabi natin. Dati po kasi, doon po sa ating revised penal code po, yung Article 202. Parang doon po nagpa-fall yung sa tambay dati, yung sa vagrancy. Vagrancy law. Kaya lang po, na yun na-decriminalize na yun. Tumpak. So, kung po huhulihin natin, yung sa isang palagay natin, nakita natin, na tambay, ang una pong tatanungin dyan, ano yung krimen na nakomit or kinukomit? Kasi po, kung a-arrestuhin natin, pwede lang po, warrantless arrest po yan dapat po, para maging valido yung warrantless arrest, dapat lumitaw that a crime is being committed in your presence. Pag nakakita ka parang caught in the act ka. Parang caught in the act ka, no? Caught in the act, tama po yan, ano yung caught in the act? Anong krimen? Yung caught in the act. Yan po kasi pagka hindi malinaw yung panatuntunan, Tama. Sasabog po, ay pwedeng magkaroon ng mga violation ng rights. Iyon po yung dapat Pero, na iwasan. di ba, alam niyo naman yung sumbong din sa inyo, pag sobrang abala na sa iba, di ba, medyo sisitahin nyo na yun. Tama po yun. Usually naman, nahahati yan, nagiinuman, nagkakantaan, pero yung nagkikwentuhan, yun na medyo, ba't kasi nasa lalo na sa atin, lalo na sa Pilipinas, pangkaraniwan yung, di ba, pag
pag mainit sa loob. Alam mo yung tatay ko ganyan eh. Lumalabas ang bahay. Oo, lumalabas ng bahay, 'di ba? Yung tatay ko, yung kasi mainit nga sa loob ng bahay. Kasi Lalabas ang- siya. Opo. Minsan nga din wala din pang itaas. Ang word na Pero tambay- yung tatay ko 80, 80 plus na, 'di ba? Hirap na pagsabihan. Ang tambay galing sa standby, gano'n? Standby. Oo, standby. Standby. Nakatayo lang, di ba? Oh, pero alam naman ni Chairman Abisami sino yung may mga kaso diyan, di ba? Sino yung mga may warrant din. Yun ang kino-coordinate din sa inyo, Chairman, di ba? Tama po yan. Ano? Oo. At minsan tumatawag nga, verify kung nandoon pa at yung kung ano mang impormasyon yung makakatulong para mapanatili yung katahimikan, yung peace and order, ay ginagampanan naman po natin. Kasi ang problema Kaya dyan yung damay po. Kunyari, kwentuhan. Ang di ko alam kakwentuhan ko, pusher pala. Paano yung paghuli? Sama-sama na yun, di ba? Ang paghinuli. Kung nakinino po, kung pusher, ano, Oo. at iyan subject ng isang valid warrant of arrest, ang pwede lang hulihin po yung pangalan na nakalagay doon sa warrant. Pwede ho Hindi po bang- pwedeng Pwede ho ba makialam ang chair? Kunyari, nandun kayo, merong operation, may mga hinuli. Pwede ba makialam ang chairman na wag isama ito? Dahil mas kilala nyo yung ano niya eh, yung character background niya, di ba, chairman? Pwede ba yun? Kung warrantless arrest po. Pwede yun. Siguro, ano? Pwede ka O pwede makialam. yun. Oo. O pwede, hindi naman yung pakikialam siguro matatawag, kundi yung siguro pagsasabi na pwede mong i-vouch yung karakter na as far as yung barangay is concerned, wala namang record ito. pero hindi iba po yung- natin masasabi. Oh, Baka may record po doon sa kanila, naman, doon sa pulis. Opo. Ang mahalagang malaman ng ating mga kababayan, Karapatan. kung saan man kayong lungsod, naroon, alamin ninyo kung ano yung mga existing na mga ordinansa ng lungsod ninyo. Na kung ano, kasi hindi naman lahat ng lungsod pare-pareho ng ordinansa, hindi po ba? Tama po. Maaring pinagbabawal dito sa sa lungsod ng Quezon City ang pagsipol sa babae, for example, na hindi naman pinagbabawal sa ibang lungsod. Hindi po ba? Alamin Opo, ninyo tama po kung yan. saan kayo nandun, kung ano yung mga ordinansa na maaaring yung labagin. Tama po. Yung umiihi sa pader. Mga nag-iinuman. Yung mga yun nga, yung walang pangitaas, which is very common sa atin. Yun nga po Pero ang anti-smoking, di ba national na yan? Di ba National executive po. order yan? Meron yan. sa National na yan eh. Opo. Yung, kaya nga po gano'n na nangyayari sa napapansin natin, yung pagiging tambay ay hindi naman krimen. Hindi labag sa batas. Hindi krimen, hindi labag sa batas. Pero yung tambay, nahuli sa kadahilanan daw na merong nilabag na ordinansa. Yes. Gano'n na nangyayari. So hindi ko po alam kung talagang hinuli dahil sa paglabag ng ordinansa or nagiging paraan iyon para mahuli yung tambay. Ano? Malinaw yun ang problema nga, Chairman, sa mga unang operation kasi, may mga nadamay. Di ba? Tapos may Oo mga nga po. instance pa Yun na yung pag may nagkamali. kinulong Yun nga, pa, yung sa tapos Makati. minsan may pupunta ng mga magulang, ba hiningan pa ng piyansa, wala namang kaso yung tambay. Bagaan siya nga, naki-question pa yun, Chairman, di ba? Wala na. Tama po. Wala na kasi yun. Ano? Kaya nga. At iyan po yung palagay ko yung implementasyon. Meron pong sinabi ang ating Pangulo at sinabi naman kung ano ang dahilan. Pero yung pagiging potensyal na kriminal ng isang tambay ay palagay ko hindi naman iyon pwedeng maging dahilan para hulihin. Ano? Ang unang-una, I think, dito, yung mga nag-i-implement nitong crackdown na ito nga. Pulis ng nga, yung ating pulis. Pulis, at saka kasi sa pakikipag-ugnayan na rin nga sa ating mga opisyal ng barangay, sila dapat ang talagang, kumbaga, ma-educate, Di ba ang tamang kung proseso? ano yung tama. Basta may operation ng pulis, kailangan alam ng barangay. Tama ba, Chairman? Kino-coordinate talaga, no? Opo. Para maiwasan yung karasan. Lilihis lamang ako dito sa ating topic kasi pag ako po ay nagmamaneho, lalo na pag matraffic dun sa mga main road, ikaw ay magba-back streets, hindi ba? Mag-alternative route ka. Kapag pag naiipit ako dun sa mga
hindi one-side parking, tapos may mga pasabong dun sa gilid na hindi mo madaanan, may mga tolda. Ang iniisip ko, sino kayang kapitan ng barangay dito sa walang kakwenta-kwentang barangay na to na wala talagang kaayusan, na ang dumi-dumi, na wala talagang order, na yung pag dumadaan ka sa kanila, apektado ka bilang motorista kasi nga sila, 'di ba? Walang bakit ganun yung hindi nyo ba pwedeng matipan din yung mga kapitan nyo? Bakilala ni chairman yung chairman doon sa... Pwede ko ba ibigay sa inyo yung mga kali address na dinadaanan ko? Kasi pag tinetext ko kay Mayor Herbert Bautista, wala namang ginagawa eh. Wala. Sa Quezon City po pala. Pero hindi. No, seriously speaking, ang laking bagay po itong gawin ng mga barangay chairman ang kanilang trabaho dun sa kanilang barangay na lagyan ng kaayusan para yung mga nagdadaan naman ng motorista. Kasi pag may nakasalubong ka, minsan patigasan kayo kung sinong aatras, di ba? Apo. Baka pag mulang away pa, di ba? Iyan naman po ay dapat maging sensitibo ang lahat ng mga barangay official sa mga ganyang bagay. Hindi dahil para gumanda lang ang kanilang papel, dahil katungkulan din naman nila nagampanan yung mga bagay na ganyan, panatilihin yung kaayusan doon sa kanilang mga nasasakupan. Po. Okay. Habaan nyo, barangay chairman, dali, galingan nyo pa yung pag-sermon sa kanila, dali. Chairman, bago tayo magtapos, habol ko lang yung mungkahing armasan ng mga barangay officials. Ano bang latest na to? Alam niyo po, yung pag-aarmas ng mga punong barangay, yan po ay nasa batas naman, nasa Local Government Code of 1991, na entitled ang isang punong barangay na mag-possess and carry firearms. Pero hindi po absolute yon. Hindi absolute. Ang mga kondisyon po doon, pwede mo lang bitbitin yung baril within your territorial jurisdiction. Sa barangay mo lang. Hindi ka pwedeng lumabas na bitbit mo yung baril mo. Pangalawa po, ay kinakailangan dapat nasa performance ka ng iyong peace and order function bago mo mabitbit. At pangatlo, dapat din po dumaan sila doon sa mga existing rules and regulation sa pagkuha ng lisensya at saka ng permit to carry. So, iyan po, talaga namang nasa batas na po pwede. Pero kinakailangan sumunod doon sa mga bagay na iyon. Hindi po naambientahan pa yung batas na iyon. Oo nga. Kaya yung armasan, pero kinakailangan pa rin doon sa mga, pati sa neurotest po, kasama yan. Oo nga. Kamusta na ang droga dyan sa sa barangay poblasyon nyo? Wala po kaming droga. Ay, good, very good. Po. Maliit na barangay lang po kami. Nueva Ecija. Okay. Chairman, salamat sa oras ninyo, ha? Maraming salamat din po. Ingat po kayo dyan. Okay. Thank you very much. Alam mo, may text sa akin si Aling Leti sa Kamuning. Pero iso daw naman sila sa kanila, sa labas daw ng gate nila, may nagiinuman, may nagmamariwana. Yun nga eh. Ang laki ng paskel na bawal umihi, ayun pa rin, tuloy po rin pag-ihi. No? Pasalamat natin si Barangay Chairman Abisamis. Edmond. Thank you. Pangulo siya ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Actually, ganyan yung mga tinatanggap ko ring reklamo eh. Actually, madaming natutuwa. Pag sinisita kasi, ang balik sa kanila, birthday! Parang mga gano'n naman. So yung gano'n, itong pinalakas, yung kampanya, Pangulo na nagsabi. pinatutupad yung mga ordinansa naman, nakakatuwa naman talaga kasi perwisyo din naman, di ba? Pero yun nga, yung may hangganan, wag lang aabusuhin na meron ng nilalabag na karapatan. Ngayon sinasabi, kapag wala ka naman dinalabag na ordinansa, ay po matakot. Hello kay kanino? Sherwin Rivera, staff ni Gilbert, anak ni Boy Samson. Always watching us. Malakas yan. Ito na. Aking text pa ba on? Don't blame people for disappointing you. Huwag mong sisihin yung ibang tao na bumibigo sa'yo. Blame yourself for expecting too much from them. Sisihin mo yung sarili mo dahil masyado ka umasa sa magagawa nila para sa'yo. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for expecting too much from them. At maraming salamat sa lahat ng nakasama natin ngayong umaga. Asahan namin bukas Double A sa Double B sa ngalan pura lahat ng bumubuo sa DZBB at sa GMA News TV, Radyo na TV pa.
Paalala lagi namin ni Igan. Always remember, don't ever forget, God is so good. All the time yan. Thank you, Lord. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga.